kaulili sa yuta. Ginoong Diyos langit mong hari, Diyos Amahan magkagalaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagadai kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Noong Jesucristo, butong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagalit sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawatang amo pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, o Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, O Diyos, aron pagsangyaw sa labing dakong himaya sa imong ngalan, imong gihatag sa imong simbahan si San Ignacio. Itugot nga samtang makikbisog kami dinhi sa yuta, pinaagi sa iyang panabang ug pagsunod sa iyang panipingnan. Mahimong ta kaming takos nga purong-purungan uban kaniya dinha sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo nga imong anak, nga buyog hayuban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Palihog, panglingkod. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Gibuhat ni Moises ang tanang gisugo sa Ginoo kaniya. Busa sa unang adlaw sa unang bulan sa ikaduhang tuig, tapos sila magbibiya sa Ehipto, gipahimutang ang tulda nga tagpuanan. Gipabarog ni Moises ang tulda, gipahiluna niya ang mga sukaranan, ang mga tabla, o gipakabit ang mga balabag o gitaod ang mga haligi niini. Gigiat niya ang atop sa tulda o gisapawan kini pagtabon sa laing atop, sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya gikuha niya ang mga papan nga gisulatan sa napulo ka sugo o gisulod nga sa sudlanan sa kasabutan. Gibalhog niya ang mga yayungan diha sa mga argolya sa sudlanan o gitabunan kini. Unya gibutang niya ang sudlanan sulod sa tulda o gitaod ang kortina aron pagsalimbong sa sudlanan nga gisudlan sa mga papan, sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya gitabon sa tulda nga tagbuanan ang panganod o nagnapuno sa himaya sa Ginoo ang tulda. Si Moises wala makasulod sa tulda
nga tagbuanan kay naputos man kini sa panganod ug napuno man ang tulda sa himaya sa Ginoo. Mubalhin lamang pagkampo ang mga Israelita kung mopahawa na ang panganod gikan sa tulda. Kung dili mopahawa ang panganod, dili sila mubalhin pagkampo. Ang mga panganod nga nagsimbolo sa presensya sa Ginoo nagpabilin panahon sa adlaw ibabaw sa tulda o nagdilaab kini daw kalayo panahon sa gabi. Makita kini sa tanang katawhan sa Israel, sa tanang higayon sa ilang pagbalhin-balhin o kampo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagkahilig maun sa imong puloy anan, o Ginoo Diyos nga gamhanan. Kalau di pa mo maglingkod ko to to? Ha? Kasi ganahan mo maglingkod to. Ang akong kalaglangadloy o gihilaw sa mga kahawanan sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing ug ang akong lawas nagsinggit alang sa buhi nga Diyos. Bisan ng langgam nakakaplag o puloy anan, ugang sayaw sa kasalag nga kabutangan sa iyang mga piso. Mausap ang imong altar o Ginoo, akong hari o akong Diyos. Bulahan sila nga nagpuyo sa imong balay, kaysa kanunay nagadaig sila kanimo. Bulahan ang mga tao kansang kusog mao ikaw, mapuswag sila gikan sa kusog ngadto sa kusog. Palabihon ko ang usa ka adlaw diha sa imong kahawanan, kaysa usa ka libo didto sa laing dapit. Palabihon ko ang paghigdas sa tukaran sa balay sa akong Diyos, kaysa pagpuyo dito sa mga tulda sa dautan. Pagkahilig kong maun sa iyong puloy anan, o Ginoo Diyos nga gamhanan. Paliho, panindog.
lamdag ka, O Ginoo, sa kilatan mo. Ang pulong mo, naliwat sa ngalan ko. Alleluia, 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 Alleluia. Lamdag ka. Ang Ginoo nga ang kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang santo sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Himayong ikaw, O Ginoo. Nahiabot sila sa tabok sa lanaw sa Galilea, dito sa yuta sa mga Gerisenhon. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, gisugat siya og tawo nga gikan sa sementeryo. Kini tawhana giyawaan og nagpuyo sa sementeryo ug wala nay makagapos kaniya bisan pagkaninahan siya. Daghan ang higayon nga gigapos sa iyang tingil ug kamot. Apan niya lamang gipamugto ang mga kadet ug gilukti ang mga pusas ug walay tawo nga makapugong kaniya. Adlaw gabi, magsuroy-suroy siya sa mga lugnanan ug mulatas sa mga bungtod nga magsigig-singgit ug samad-samaran niya ang iyang lawas sa mga bato. Dito pa siya sa layo sa iyang pagkakita kay Jesus. Busa midagan siya ngadto kaniya ug miluhod siya nga tubangan ug unya misinggit. Jesus, anak sa labing halangdong nga Dios, unsa may tuyo mo kanako? Sa ngalan sa Dios naghangyo ako kanimo, ayaw itawon ako sakita. Nagsulti siya niini kagingnan man siya ni Jesus, espiritu nga daotan gula ni ining tawhana. Busa nangutana sa Jesus kaniya, kinsa may imong ngalan? Siya mitubag, panon, tungod kay daghan kami. O nagsige siya hangyo kay Jesus nga dili na niya papahawaon ang mga daotang espiritu ni Antong Dapita. Niadto higayuna may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanipsib dito sa bakilid. Mihangyo ang mga daotang espiritu kay Jesus. Patua kami ni ana mga baboy ug pasudlan kami kanila. Ug iyang gitugutan sila. Migulat sa tao ang mga daotang espiritu ug misulod sa mga baboy. Ug ang tibuok panon sa mga baboy nga mga 2,000 mihaguros pagdulhog ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy na nagal ug ilang gisugilo na nahitabo ngadto sa mga mulubyo sa lungsod ug sa kaumahan. Unya nangadto ang mga tao aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kay Jesus ug dito nakita nila nga naglingkod ang tao nga kaniadtong giyawaan. May sapot na siya ug nahibalik na kaniya ang maayong pag-isip. Ug nahandog sila tanan. Kadto nakakita sa nahitabo sa tao nga giyawaan ug sa mga baboy na nugilo niini sa uban. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ko ikaw, O Kristo. Pabilin sa pagtindog kana sa panalangin. Paliw manglingkod. Sisi, likuri na. Likuri kayo mag video kung bisa pa. Reverend Father Gamaliel Gamas, atuang patikura sa Holy Rosary Parish din sa Lila. Father Darwin Gitgano,
Father Salon Torinosos o sa ilang mga kaubang mga exorcist sa Diocese Tagbilaran o sa Diocese sa Talibon. Natin karon mga igsoon mga kabarihan, mga kamadrihan nga natin karon, mga supporters, mga isuporta nato sa ato ang exorcism ministry o sa Bible Apostolate, sa ato mga CFDs nga natin karon mga igsoon ko diyan ni Kristo. Dali pa ko magsugod sa akong wali, mahimo ba mohangyo ko ninyo? Lingiyas ang inyong mga tapat, be? Kunyaing na dayon, bahalag init, basta malangit. Bahalag init, basta Malangit. malangit. Alright, di atandanan din hino. Medyo init, pero malipayon o malinawon tantanan. Amen? Amen. Nga naman, tungod kay kauban nato ang Ginoo. Kunya kung naa ang Diyos sa atong kinabuhi, ang atong pamati, langit. Amen? Amen. Mga igsoon, dili lang sa panahon sa kainit, no? Bisan sa ato ang inagawaan lang ang kinabuhi, makasinati tag video kalisod. Kaya magdawan nindot atong pahinumduman ang atong kaugalingon, nga bisan sa mga kasakit, mga problema sa kinabuhi, angay tang magpabiling malinawon, basta kauban nato ang Ginoo. Amen? Amen. Nabitaw nindot kayo nga pagtihon, nagaingon, you are safer in the middle of a storm with God than anywhere else without Him. Amen? Amen. O sa ininchik pa, ininchik mo to, ang pasabot ana, mas safe ka, no? Mas luwas ka, bisan taliwala sa bagyo, basta kauban nimo ang Ginoo. Kaysa tuwa ka sa laing mga dapit, naway bagyo, pero wa say Ginoo. Amen? Amen. So, atong pakpakan be, ang presensya sa mag-usap. Today, we gather not merely to bless a building, but to consecrate a battleground. Ano sa ganito? To consecrate a battleground. A sacred space where the victory of Christ over evil is proclaimed and made real in the lives of those afflicted. The opening of St. Michael the Archangel Center for Exorcism is a powerful reminder that the Church is not passive in the face of evil, but actively engaged in the spiritual battle for souls. Nag-in-English ko, tungod kay naay kauban nato karon online, naging-uban nato sa atong celebration, followers ni Father Darwin o sa iyang ministry who are from other places. They don't understand Cebuano. O na nga mag-ininsi ko usahay. Okay? How necessary or how important is spiritual warfare? St. Paul tells us that our struggle is not against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Ephesians 6 verse 1. Unsa man yung mga principalities? Ha? Mga espiritu. Ang atong pagigbugno, dili lang lawas nun, kundi espiritu hanon. Dunay espiritu nga maayo, dunasay espiritu nga dili maayo. Mga igsoon, sabto nato, nga bisan ka ng panag-away, panagbingkil, diha sa panimalay, o kaha diha sa kasilinganan. Na ay manggiaway, na ay magsinumbagay. Naba po na sa inyo?
abi ninyo, kanang maong panagbingkil, panag-away, dili lang lawas nun. Dili lang emotional, dili lang physical, kundi ang tuburan ana, spiritual. No? Ang dautan ng mga buhat, magsulikat sa dautan nga espiritu. Mga daghan sa ato mga panagbingkil o problema diya sa katilingban, dili basta-basta masulbad sa pulis, sa abogado o kahat sa barangay captain. Ang iyang kasulbaran, espirituhanon magsulikat diha sa atong mga pag-ampo, diha sa pagpakumpisan. Nga naman, tungkol kay atong gila na ang iyahang tuburan o tinubdan, espirituhanon. Bisa na mga tira. Can you imagine the First World War? No? Na nahitabo sa kalibutan ng girang dako, daghan na mga paningkamot na masulbad. Pero itang mga magtutuo, nagtuo na ang maong gira na sulbad pinaagi sa simple nga pag-ampo sa Santos na Rosario. So kining gira ron na nagkahitabo sa linlaing mga dugdapit sa kalibutan, wala pa man formal na declaration that this is already World War III. No? Pero matod pa sa mga magsusulat, this is already World War III in a piecemeal. Ginagmay ba? Dili siya World War III nga hiniusan dako, pero ginagmay na anay World War III. O sa may tuburan ani, dili lang lawas nun, dili lang kalibutanan, kundi espirituhanon. Dunay daotang espiritu nga nagpainit sa mga tao, nagpalibog nato o sa ato mga pangulo na mao'y hinungdan sa daghang mga kagubot nga nagakahitabo. So ayaw mo o kumpiyansa, ampo gyud kay di ni basta-basta masulbad. Si President Trump sa Amerika, ingon sulbad ko ni. One day, paglingkod na ko sa akong pagka-presidente, sulbad, huno ang gira. Pero nagtabo bang paghuno? Wala hangtod karon, nagpasulabi pagani sa lain-laing mga lugar. So, believe in the power of prayer. Kay ang sinugdan ani, espirituhanon, o yawanon, makasulbad ani, pag-ampo usab nga, espirituhanon. Padayon ta sa atong pag-ampo sa Santos nga Rosario. Spiritual warfare is very important, especially in an age that prides itself in science and psychology. Many dismiss the idea of the devil as superstition. But this is the joy of the devil. Lipay ang yawa na ang mga tao di na mutuo na dunay dautan nga espiritu. The devil's greatest triumph is making people believe that he doesn't exist. Mga igsoon, tuo kita na naay demonyo. Matag-adlaw sa atong kinabuhi, makasinati manggita sa iyahang lihok diya sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing. Usahay magunahuna kita giyawa, no? Kanang na giyawang tao nga giyawaan, kanang mag-wild, kanang magsingit-singit, kanang kusgan. Naghan ba yung giyawaan? Naa sa mga buhatan sa gobyerno, naa sa mga merkado, bisan gani sa sulod sa simbahan. Naglihok ang daotang espiritu. Hiluman, huwag may langas, huwag may nakigbungdo, huwag may nagsingit-singit, pero obviously, kana lang maguna-una kagrabi, hagi pagkonsensya ng mga tawhana, millions, billions, trillions of money, ilang kawaton, unya, ang mga tao nag-anto sa baha, nag-anto sa kabubrihon, o sa kamahal sa mga palaliton, grabe ang mga tao na di makonsensya. O sa may rason na sila makonsensya? Because they are already possessed by the evil spirits. So, spiritual warfare is important. And this center that we are going to inaugurate today is very important. Pakpakan na ito ang mga tao na nanggamot ng palugsok.
we honor Saint Michael